Noong isang araw mga boss, may pinuntahan ako na isang surplasan dito na, malapit lang sa amin. At wala akong balak mag-vlog nung araw na yon. Gabi na nga ako nakapunta eh. Tapos may nakita ako na hindi ko inaasahan doon sa surplasan na yon. Unang nakita ko ng isang box ng Jenga pare, na gawa ng Tommy. Prenasyuhan ako dito sa laruan na to na 450 pesos, pero natawaran natin siya ng 200 pesos na lang mga boss. Pangalawa sa mga nakita rin ako ng isang box na punong-puno ng Gundam na maliliit mga boss. Yung maliliit na Gundam na yon, naalala ko nung bata ako, nagkaroon ako niyan, pero mangilan-ngilan lang, siguro mga 5 piraso o parang 8 piraso, parang ganon. Galing din Japan yon, bigay sa akin ng pinsang ko, si Japan Brian Vlogs, kung natatandaan nyo pa. Tapos doon sa surplasan na yon, nakita ko ng isang box pare, siguro mga nasa 100 piraso yung Gundam na maliliit na yon na nakita ko ron. Pero naman ako doon ng unang presyo na 750 pesos, pero syempre tumawad tayo. Tumawad ako hanggang sa makapunta kami ng 400 pesos pare. So ginet ko na agad din yun, yung Gundam na maliliit na yon. At pangatlo pare, sa na-score ko doon sa surplasan na yon, nakabili ako ng isang Nintendo Wii pare. Kaso nga lang ito, yung Wii na yon, pinaka-unit lang. Wala pa siyang controller, walang cord, walang audio-video. As in, isang unit lang yon ng Nintendo Wii. Prenasyuhan ako ng 400 pesos, pero binenta lang sa akin ng 200 pesos lang mga boss. So tignan natin ngayon kung naka-jackpot nga ba ako doon sa mga nabili ko ng mura. Pero tignan natin kung may mas mahal pa ba yun kung ibebenta natin sa iba. So tignan natin mga boss. Eto mga boss, eto yung una kong nakita ron, yan. Ito yung Jenga na yan mga boss. Kung makikita nyo itong Jenga na to, yung box niya talagang luma na mga boss, no, naninilaw na. Pero ang kinagandahan dito nung nabasa ko agad na Tommy to pare, in-score ko na agad yan. So ang original price nito mga boss is nasa 1,980 yen. Tignan naman natin ngayon kung magkano na to mga boss. Sa pamamagitan ni Google, tignan natin kung nasa magkano to. So sa eBay mga boss, ayan, sa eBay, bububom! Mga boss, tignan nyo, 4,000 pa mga boss, 4,102 pesos, 0.53 centavos mga boss. Pero nagkakahalaga siya ng $69 sa ibang bansa, sa US. Tapos pag dito sa Philippines, nasa 4,000 pesos pa tong Jenga na to mga boss. Matindi to. Ayos to mga boss. Ayan, tignan natin yung loob mga boss. Ito yung ayan smooth na smooth pa mga boss. Tignan nyo naman. Hindi pa to napaglaruan mga boss. Kasi kung mapapansin nyo, okay pa yung mga edge nung kahoy. Yung engraved na Jenga, okay na okay pa din. Tapos hindi nyo siya makikitaan ng kahit na anong dents, no? Ang galing! Takara Tomy Jenga, rare China import. Oh, made in China pala to mga boss. Tinignan ko pa, sa carousel meron din. Okay. So walang nakalagay kung kailan ni-release eh. Pero ang nakalagay dito is Takara Tomy Jenga, rare China import ng Hasbro. Hasbro na Tommy pa, no? So parang nag-ano sila dito, nag-collab sila rito mga boss. Pero ang pinakamagandang nakita kong presyo nito mga boss sa eBay is nasa 4,000 pesos din talaga. Ito ano pa oh. Wow! Tatabi natin tong Jenga na to mga boss. So ayan siya mga boss, ito yung likod niya. Ito yung kabilang side, ito yung kabilang side, ito yung kabilang side. Sobrang solid nito mga boss. Itong na-score natin na Takara Tomy na Jenga, Pit Hasbro. So, ang original price niya is 1,980. Ngayon, nasa 4,000 pesos na siya, no? Ayos. And then, ito naman mga boss, yung nabili natin na yung na-score ko pa doon. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Napakadaming Gundam. Jelly Gundam, pare. No? Tawag dito? Anong tawag dito? Rubberized na Gundam pare. Siguro tingin ko mga nasa 80 to 100 pieces tong mga to. Iba't ibang kulay. May color yellow. May color, anong color to? Peach. Color green. Ito may color gray. Meron ding color violet. Ano pa bang ibang kulay? Ito light blue. Ano pa ba? Iba-iba eh. Ito red. Yan, iba-ibang kulay. Alam niyo ba yung mga parang siya pamato. So parang yung version niya, parang yung pamato dito sa atin. Pero ito, imported pare, pamato sa Japan. Yung mga pantanching nila doon. Ayan ang angas mga boss oh. Ito po. Ito yung Gundam. Ayan Gundam. Tapos ito yung kalaban ni Gundam mga boss. Yan Yan, kalaban ni Gundam mga boss. Tapos ano pa ba nandito? Iba-iba eh. Ang dami.
Pwede nga rin tong ano ilagay sa dulo ng pencil kasi may butas siya sa ilalim. Oh. So ayan, makikita niya may butas sa ilalim. Parang pang ganun din siya mga boss. Check naman natin to kung magkano. At eto nga pala, siguro yung unang may-ari nito, dito niya lang nilagay yung mga ano niya, no, yung mga Gundam niya. Pero hindi ito yung original box ng Gundam. Parang ito lang yung pinaglagyan niya ng mga Gundam mga boss. Tapos dinikitan niya ng mga sticker. May poster dito sa harapan. Tapos dito may mga sticker dito. Tingin ko pan na pan ng Gundam yung may-ari nito. Tsaka mukhang bata pa. Kasi kung mapapansin nyo yung mga sticker, kung saan niya lang dinidikit dyan. Tapos nilagyan niya lang dito ng ano, no, yan parang poster or sticker din pala to mga boss. Sticker din para siguro matandaan niya na, uy, dito ko nilagay yung Gundam ko. Pero ngayon, nandito na sa Pilipinas yung Gundam mo, kung sino ka man. Siguro tingin ko matandaan na tong may-ari nito eh. So, check natin tong mga to. Check natin. So, picturean natin sa ating mahiwagang Google. Ito, carousel mga boss, oh. 2,500. Ilang piraso pa lang to. Tingin ko 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga nasa 30 pieces tong. Ayan. Siguro ito mga nasa 30 pieces lang mga boss. Pero ang presyo niya dito, nakalagay dito, Anik from Japan. Ayan o, Anik from Japan ang nakalagay. Nakapresyo dito, 2,500 para dun sa mga Gundam na katulad nitong hawak ko na to. Ito yung seller nito, dito lang to sa ano, no? Dito lang to sa Philippines. Maganda eBay din para makita natin yung international na presyo niya. Yan, ito, mas maliwanag to mga boss. Sa eBay ulit, nakakita ko, ang presyo niya nasa $129 mga boss. Magkano yun? Siguro 129, mga nasa 5,000 plus mga idol, no? $129 eh. 5,000 o mga 6,000 ganun mga boss. Tignan nyo naman, ang dami nito. Ayan o, nakalagay o. Instant decision, free shipping, Gundam mobile suit. Gundam mobile suit para to. Mascot figure SD. Ayos mga boss. Jackpot na naman tayo dito mga boss. Ang dami nito mga boss. O, tignan nyo. Dadan! Wow, wowie! Ang angas mga boss. Ayos na ayos pala to eh. Nabili lang natin to ng 400 pesos. Pero may chance tayo na pwede natin itong mabenta sa halagang 5,000 piso. Lalo na kung ang bibili nasa ibang bansa, ano, mga nasa US base, yung ganun. Boss, jackpot tayo rito sa mga Gundam ano na to, no? Patay rito. Ayos, tabi natin. Nice. So, eto naman boss yung sinasabi ko sa inyo na na nabili ko rin dun sa May Japan Surplus. Kung makikita nyo, ito lang yung pinaka-unit lang din talaga yung nabili ko. Wala pa yung takip dito sa may ibabaw. And then may mga ano pa yan, may mga masking tape pa yan mga boss. Ewan ko kung bakit may masking tape pa yan. Pero kung mas bubusisiin nyo yung pagtingin dito sa na to mga boss, makinis na makinis pa mga boss. Kung mapapansin nyo yung mga outlet na yan, wala pa siyang kalawang mga boss. Makikita nyo parang brand new pa nga tong unit na to mga boss. Kung basihan natin dito sa mga ano, no? Dito sa mga outlet, yung mga pagpapasukan ng mga cord. Wala, etong part na to, wala pang kagas-gas mga boss. Yan, nakikita nyo, smooth na smooth yan. Pero yung part na to, dito sa white, siguro, natambak kasi ng natambak, mga natabihan ng mga mabibigat, mga matatalim na bagay. Kaya nagkaroon ng mga ganitong klase ng dent. Ayan, yung mga gas-gas, scratches. Yung dents niya, meron din sa gilid. Pero okay naman, binili ko na lang din to dahil 200 pesos lang mga boss. Nung kapanahunan pa nung unang panahon pa ng hapon, bago ka magkaroon ng Wii, kailangan mo ng libo-libo mga boss bago mo mabili yung mga ganitong klase ng console. Ngayon, makikita mo na lang siya sa mga shop ng mga Japan Surplus. Mura nyo lang mabibili. At kung seswertihin man tayo, baka gumana pa to. Kapag nakuha ko na yung isang set ng Nintendo Wii na binili ko doon sa May Maynila mga boss. Meron kasi kung binili na isang set ng Nintendo Wii na binili ko sa May Maynila. Mura ko lang din nakuha yun. Parang 1,100. Hindi ko pa rin siya nababalikan hanggang ngayon. Pero bayad na yun. Naka-reserve na sa akin yun. Pipick upin na lang natin. Tsaka natin malalaman itong Nintendo Wii na to kung gagana pa. So yung pinaka-unit lang mga boss, meron din sa eBay. Makikita natin $70. Yan o, ito $70 lang mga boss. Pero pwede na. Wala ring takip tong nasa eBay. Kung mapapansin nyo, wala din siyang takip. Pero may mga kasamang cord, power supply. Ewan ko kung meron. Ayan o, kompleto. May power supply, may controller, may cord, etc. Tsaka yung camera, nasa 4,000 din to. Ayan o, 4,000 pesos. Pare, ba't puro 4,000 lumalabas sa akin dito? Parang yayaman tayo sa eBay pag sa eBay tayo nag-sell no? Okay, tabi natin to. Ito pa mga boss yung sinasabi ko sa inyo. Meron pa akong hindi pinapakita sa inyo mga boss.
Eto mga boss. Meron pa akong nabili doon. Hindi ko talaga sinabi sa inyo to bago ako mag-intro kanina. Ngayon pa lang dahil eto mga boss. Kung makikita nyo tong taxi na to, vintage taxi car mga boss. Mabigat, sobrang bigat mga boss. Siguro mga nasa 1 kilo to mahigit. Kasi pure metal. Tapos vintage taxi car. May sakay pa yan sa loob. Yan, may pasahero pa sa loob yan. So, ang presyo niya sa Japan is nasa 2,000 yen. Ayan, nakalagay may price tag. 2,000 yen siya mga boss. Check natin ngayon. Dito ako na-excite kung magkano lalabas dito. Ayan siya mga boss. Lumitaw na mga boss. Okay, nakalagay dito. Cast iron taxi driver yellow cab toy. So, $15. Okay. $26. Okay. So, 1954 vehicle. Okay. Ito talaga. Ito yung pinaka-picture niya. Kamukhang-kamukha nung nandito sa atin. Go boom! Mga boss! $22 mga boss. Pero okay pa din. Okay pa din sa $22. Bili ko dito 200 pesos mga boss. So kung $22, tumubo na rin tayo dito mga boss. Dahil magkano yung $22. So kung makikita nyo sobrang solid na ito. Pwedeng pang pukol pare. Kung may pag-aaway pwedeng pang pukol talaga. Napaka-solid mga boss eh. O pakinggan nyo oh. O diba? Kalug-kalugin mo pa lang eh. Oh? Ang tindi. Pero overall mga boss, lahat ng na-score natin. Isang scorean lang natin to mga boss. Ito 4,000 na. Nasa 5,000. Magkano na yon? Sabihin na natin 10,000 na itong dalawa na to. Plus ito pa. So, kahit 10,000 na lang lahat to mga boss. Wow! Sulit na sulit mga boss. So, grabe yun mga boss. Kung mabebenta natin tong mga to sa totoong presyo na nakita natin sa may eBay, pare easy man itong mga to. Dahil magkano lang natin na-score tong mga to eh. Pero tingin ko dito sa atin, hindi natin mabebenta ng ganyan yan. Pero kung sa eBay natin isa-sell yan mga boss. Kasi pag sa eBay natin yan ipinost, may posibilidad na makita ng mga taga-ibang bansa tapos sila yung bibili. Eh boss, mabibenta natin nung ganung presyo yan. Katulad ng mga nakita natin sa may eBay mga boss. So, tingin ko may naisip tuloy ako magandang idea mga boss. Paano kaya yung mga ini-score ko dito sa mga Japan surplus dito, lalo na kung medyo vintage na yung item, eh sa eBay na ako mag-post mga boss. Ano tingin nyo? Ang galing eh, no? Okay, sige mga boss. Maraming salamat sa inyo. Kung umabot ka man hanggang dito sa dulo ng video na to, thank you sa inyo. Bye-bye. Peace. Kita tayo next video.